Hey guys, magluto naman tayo ng isang napakaanghang na Thai food na kung saan lagi kong niluluto dahil gustong-gusto ng aking asawa. At ang tawag nila sa dish na ito ay Keng Pa. Keng means curry, Pa means forest. Tinawag nila itong curry forest dahil napakaraming klase ng gulay na pwede mong ilagay na nagmumuka na siyang forest. At namitas muna ako ng kaffir sa aking garden. Ito naman ay basil. Ito yung basil na laging nakikita sa halos lahat ng klase ng Thai food na naging paborito ko na rin. Katulad ng holy basil minced pork na tinatawag nilang Pat Krapao Mu. Kaya marami akong tanim nito dahil halos araw-araw itong nagagamit sa mga Thai dish na niluluto ko. At ibabad ko muna ito sa tubig para malinisan maigi. At ito naman yung mga iba pang mga ingredients na gagamitin natin na galing lang sa market. Ito ay binibenta nila na set na. Ito naman yung mga gulay. Merong ubod, baby corn, talong at sitaw. At habang hinahanda natin ang mga gulay, paki-comment naman below kung saan po kayo nanonood ngayon. At sana ay nakasubscribe na rin po kayo sa aking channel. And kung meron po kayong time, please do follow my Facebook page, Mommy Will in Thailand. Andun po ang mga ganap ng isang Filipino nanay na nanirirahan dito sa Thailand. Isunod naman natin ang baby corn. Kung mapapansin nyo, yung baby corn na ginagamit ko ay parang meron pang balat sa may unahan. Isinasama na rin po namin yan dahil edible din po yan at nakakadagdag din ng bango sa ating soup. Isunod naman natin ang napaka-cute na talong. Pagkatapos kong hiwain ang talong ay dinidiretso ko na sa tubig para hindi ito mangitim. Ito naman ay cayenne pepper. Kasama na ito sa isang pack o sa isang set na binili natin kanina. Kasama ng mga green pepper at finger roots. Meron na rin siyang kasamang kaunting kaffir. Pero kailangan kasi maraming kaffir ang recipe na ito para mas mabango. At tatanggalan ko lang ng stem yung ating basil. Ito naman ay sliced finger root, napakabango din at medyo maanghang. Maraming chili paste at ubod ng niyog. Opo, napakaraming ubod ng niyog dito. Ito naman ay beef. Hindi ko sigurado kung anong part ng beef ito. Gusto ko kasi yung medyo may taba-taba. At ibinebenta yan kanina na tumpok-tumpok lang, kaya itinuro ko na lang. At kalahating kilo po lahat yan. Slice ko lang ng maliliit. Ito po yung gagamitin nating pangsahog. Noong bago pa pala ako dito sa Thailand, hindi pa ako marunong kumain ng mga spicy at hindi pa ako marunong magluto ng mga Thai food. So kapag ganung nauumay na yung aking asawa sa mga Filipino foods na niluluto ko, ito yung lagi niyang niluluto hanggang sa natutunan ko na. At ngayon kapag magluluto ako ay naaanghangan na rin siya dahil sobrang anghang daw ng timpla ko. So naglagay lang po ako ng kaunting mantika sa isang kawali at inilagay na muna natin yung chili paste. Dito sa Thailand, hindi sila naggigisa dahil yung chili paste po na binibenta nila ay kumpleto rikado na. Meron ng kasamang bawang, shallots, kaffir, galanggal at lemongrass. Kaya malasa na yung kanilang chili paste. So inilagay ko na rin yung ating beef. At sinasangkutsa ko lang with the chili paste. Hintayin ko lang bumango at mag-add ng patis. Naglagay din pala ako dyan ng kaunting asukal na hindi ko na yata nakuhanan. At kapag sangkutsado na, ay lalagay ko na yung sabaw. Papakuluan lang po natin at hindi na kailangan palambutin o i-overcook yung beef. Once na kumulo ay pwede na tayong maglagay ng iba pang mga ingredients. Kapag pinatagal kasi natin ng kulo ay kukunat lalo o liliit yung mga beef. Unahin ko na yung mga pampabango, yung kaffir at yung finger root.
So at this point, napakabango na po ng ating niluluto. At syempre vetsin. Hindi nawawala ang vetsin sa mga Thai food. Ito naman ay light soy sauce. Ilalagay ko na yung ubod ng niyog, pero hindi ko inilagay lahat dahil napakarami po pala. Baka matuyo yung ating sabaw. Isunod ko na yung talong. Kung nakikita nyo, hindi po siya nangitim dahil ibinabad natin sa tubig. Pwede nyo po yung gawin kapag nagluluto tayo ng mga dish na sinasamahan natin ng talong para hindi umitim o para magandang tignan yung talong. Lalo na kung ipapakain natin sa mga bisita, di ba? Para kaaya-ayang tignan. Naglagay naman ako ng kaunting seasoning. At papakulaan lang natin hanggang sa maluto yung talong. Hindi natin kailangan i-overcook. At saka natin ilalagay yung mga green pepper, sili, at yung holy basil. At tinimplahan ko na yan. Nagdagdag lang ako kanina ng kaunting patis pa at kaunting asukal para balance yung lasa. Hindi siya ganun kaanghang o kaalat. At ang nagpapaanghang talaga sa recipe na ito guys, kapag kinakain, ay kinakain din dapat yung green na paminta. Parang uusok ang tainga sa sobrang anghang. So ready to serve na. Naggupit-gupit lang ako ng more kefir. At syempre masarap itong partneran ng pritong itlog. Yun lang po at maraming salamat sa panonood. See you next time!